sa Papa Dudut Stories. Isang magandang gabi sa inyo at umaga sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Ngayon pa lamang ay sasabihin ko na medyo kakaiba ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Totoong nangyari ito sa akin noong 2016 at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin yon makakalimutan. At kapag naaalala ko ito ay nagbibigay ito sa akin ng creepy vibes. Siya nga pala isa akong adult content creator since 2015. Hindi pa masyadong uso ang pag-share ng adult content noon sa Twitter. That time ang gamit kong platform ay yung mga sikat na free adult sites na may premium account. Sari-saring tema ang ginagawa kong adult videos. Meron pang straight, meron pang bisexual at meron ding syempreng pang gay. Anyway, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jepoy. Kung babanggitin ko po kasi yung screen name ko ay siguradong may recall. Active pa rin kasi ako sa pagiging adult content creator. Hindi lang sa Twitter at mga adult sites, meron din ako sa mga platform tulad ng OnlyFans, Just for Funs at Chatterbait. At nag-decide ako na ibahin ang aking pangalan dito sa sulat dahil ayaw kong kantsawan ng mga kapwa ko adult content creators. Papadudot, katulad ng sinabi ko ay nangyari ito noong May 2016. Just right after election kung saan ay nanalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaga ko nagpunta sa presinto para bumoto noon. Dahil kinahapunan ay maghahanap buhay pa ako. And obviously ang hanap buhay ko ay ang pag-create ng adult videos para sa mga fans ko. That day ay nakadakda ako makipag-collab sa sikat ding adult content creator. Itago na lang natin siya sa pangalang Danny. Mas sikat siyang adult content creator that time. Mas marami siyang followers sa mga adult sites kumpara sa akin. At maraming adult content creators ang gustong makipag-collaboration sa kanya. Papadudot, bukod sa mas sikat siyang adult creator, mas gwapo rin siya at kung totoo ang bali-balita ay magaling daw talaga siya pagdating sa pakikipag-siping. It was my first time na makipag-collab sa kanya at maswerte akong mapansin niya dahil kung tutuusin ay mas gwapo sa akin ang mga nakaka-collab niya in the past. 6:00 ang usapan naming magkikita sa isang convenience store malapit sa amin. Kaya 2 days before the collab date ay hindi na ako nag-take ng alak at gatas. Pineapple juice lamang ang tinitake ko for 2 days bilang paghahanda. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang significance ng pineapple juice sa upcoming collab namin ni Danny, wala, hayaan ko na lamang na kayo ang dumiskubre. Anyway, bukod sa pag-inom ng pineapple juice ay nag-e-exercise din ako. Hindi ako nagpupuyat tapos nagkaroon pa ako ng on-the-spot skin routine. Yes, halos ibabad ko na ang mukha ko sa Gluta soap tapos nagtanggal din ako ng mga whiteheads at blackheads at hindi ako kumain ng malalansang pagkain para hindi ako tagyawatin. Ayoko kasing mapahiya kay Danny na tinitingala ko bilang isa sa mga magagaling na adult performers. At yun nga, papadudot, 4:00 pa lamang ng hapon ay nag-message na sa akin si Danny at kakatapos lang daw niyang bumoto noon. On the way na raw siya sa aming meeting place. Nagulat ako at nataranta. Mabilis ako nagpalit ng damit. Yung pinakamagandang outfit talaga ang pinili ko dahil ayokong may masabing hindi maganda sa akin ang idol ko. 5 PM pa lamang ay naroon na ako sa convenience store at naghihintay. Bumili muna ako ng pineapple juice at some chips na hindi nagiiwan ng tinga o masamang amoy sa bibig. At masaya ako naghintay kay Danny. Pero papadudot, sumapit ang 6:00 ay walang Danny na dumating. Sinubukan ko siyang kontakin sa messenger pero hindi na ako nakatanggap ng reply. Ngunit hindi pa rin ako sumuko noon ay naghintay pa rin ako ng isa pang oras sa kanya. Pero pagsabit ng 7:30 ng gabi nagpa siya na akong umuwi.
Disappointed ako noong mga sandaling yon dahil ilang araw din ang nasayang sa akin. Naghintay lamang ako sa wala. Malungkot ako naglakad pa uwi sa aking tinutuluyang bahay, kaso pagdating ko sa kanya, natanaw ko mula doon na may nakatayong figura sa tapat ng gate na naiilawan ng streetlight. Dali-dali akong lumakad palapit sa aking bahay para alamin kung sino ang naghihintay sa akin. "Jepoy?" wika sa akin ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Danny. "Danny, akala ko hindi na matutuloy ang collab natin," sabi ko naman sa kanya. "Teka, paano mo pala nalaman ang address ko? Hindi ko pa yung binibigay sa'yo." Nagtataka kong tanong sa kanya. Mahabang kwento, matipid niyang sagot sa akin at hindi na siya nagpaliwanag. Para bang malungkot siya noong mga sandaling yon, kaya nagpa siya na lamang akong papasukin na lamang siya sa aking bahay. Pagpasok namin sa bahay ay agad kong binuksan ang ilaw at sinalubong ako ng kakaibang lamig. Sarado naman ang mga bintana noong sandaling yon at bubuksan ko pa lamang. Nang dumampi sa balat ko ang kakaibang lamig na yon, nakaramdam ako ng kaunting paghilakbot. Pagkatapos ay napatingin ako kay Danny na malungkot pa rin. Umupo siya sa may sofa at malungkot na sinundan niya ako ng tingin. "Ayos ka lang ba, Danny?" Concern kong tanong sa kanya nang mapansin kong maputla siya. Ngumiti lamang sa akin si Danny bilang sagot. Pagkatapos kong buksan ang bintana ay tumungo ako sa ref para kumuha ng ilang snacks at 2 can ng beer. "Baka gusto mo muna mag-snacks habang hinahanda ko ang mga kailangan natin sa collab video," wika ko sa kanya. "Salamat, Jepoy," matipid na wika ni Danny sa akin. Sa puntong yun ay medyo na-conscious na ako. Tipid magsalita si Danny at palagi niyang sinusundan ako ng tingin. Naisip ko tuloy na baka napipilitan lamang siyang makipag-collab sa akin. Pero hindi ako nagpahalata sa kanya na worried ako at nagpatuloy lamang ako sa pagre-ready ng computer at iba pang mga gadgets na gagamitin namin. Mamayang kaunti nakita ko nang tumayo si Danny at lumapit sa akin para tulungan ako. Inayos niya ang 2 ring lights na gagamitin namin habang ako naman ay inaayos ang camcorder at binuksan ang computer. "Introvert ka ba?" Pagsisimula ko ng conversation kay Danny. "Kaya napakatahimik mo." "Pasensya ka na kung hindi akong pala salita ha, tama ka. Introvert nga ako," nakangiting sagot pa ni Danny sa akin. "Naunawaan ko, marami akong kakilalang introvert at okay naman sa kanila." Dugtong ko naman. "Mag-isa ka lang ba nakatira dito?" Curious niyang tanong sa akin. "Oo, pero may mga kamag-anak ako, yung mga kapitbahay ko," tugon ko. "Alam mo ba, napapanood ko yung mga videos mo," sabi pa ni Danny sa akin. Napangiti naman ako na medyo kinabahan. "Talaga? Ano naman ang masasabi mo?" Curious kong tanong sa kanya. "Gwapo ka, hat. Bukod sa nakita kong interesante ka. Kaya agad akong pumayag na makipag-collab sa'yo," aniya. Napangiti naman ako. Deep inside ay sobrang natuwa ako sa mga narinig ko mula kay Danny. Hindi ko akalain na ang isang 5'3" na moreno at average looking na hubaderong tulad ko ay magiging interesante pala sa kanya. "Bakit ka nga pala nag-decide na maging adult content creator?" Usisa pa sa akin ni Danny habang nag-a-assemble ako ng mga gagamitin sa shoot. "Dahil sa pera at saka adventure na rin siguro," sagot ko naman sa kanya. "Ikaw ba, ano bang dahilan mo? Bakit mo pinasok ang ganitong racket?" "Dahil din sa kahirapan at saka dahil na rin siguro sa hilig ko sa alam mo na," nakangising sagot sa akin ni Danny sabay kindat. Natawa lamang ako noon sa kanya. Samantala nang matapos ang setup ay sabay kaming nahiga sa kama para magpahinga saglit. Pareho kami nakatingin sa kisame. Nang maramdaman kong hinawakan niya ang kanang kamay ko. Napakalamig nito at bahagyang tumaas ang balahibo ko, kaya napalingon ako sa kanya. Sinalubong naman niya ako ng isang nakakakilig na ngiti.
Matagal ko nang gustong matuloy tong collab natin. Sabi pa niya sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kataas ang paghanga ko sa iyo. Lalo naman akong kinilig sa kanyang sinabi. Talaga ba, Danny? Kasi sa totoo lang walang wala ako sa mga adult content creators na nakakollab mo. At saka kakasimula ko pa lang. Marami na ako nakakollab ng mga adult content creators. Pero sa iyo ko na-attach. Pagpapatuloy niya. Pinapanood ko yung mga solo videos mo, pati na yung mga collab videos mo kina Sir Jay, Lee at kay Maki. Alam mo yun, nakaramdam ako ng init at sinabi ko sa sarili ko na gusto ko ring maranasan yon. May pangaakit niyang wika sa akin. Napapalunok na lamang ako noon. Bukod sa hindi ko pa rin mapigilan ang pagtaas ng aking balahibo sa katawan dahil sa pagkakahawak sa akin ni Danny. Okay ka lang ba? Concerned na tanong ko kay Danny. Ngumiti siya ulit sa akin. Oo naman. May problema ka ba? Balik niya sa akin. Wala naman pero curious lang ako. Bakit ang lamig ng kamay mo at saka namumutla ka? May sakit ka ba? Diretsa kong sagot sa kanya. Napahagikik si Danny. Pasensya ka na kung medyo pasmado ang kamay ko. Pero ayos lang ako, healthy naman ako. Wala akong sakit at kaka-HIV test ko lang at negative yun. Alam mo naman ako palaging nag-iingat, sagot niya sa akin. Pagkatapos ay unti-unti niyang hinaplos ang pisngi ko at inilapat na niya ang kanyang mukha para halikan ako. That point ay nakaramdam na rin ako ng init sa buong katawan ko at nabuhay ang dapat na mabuhay. Sandali, pigil ko kay Danny nang sunod na niyang hawakan ang aking private part. Pagkatapos noon ay bumangon muna ako sa kama at sinimulan ko nang iset to record ang camera. Nagets naman yun ni Danny kaya bumangon na siya sa higaan at nagsimula na siyang maghubad sa harapan ng kamera. Napalunok naman ako sa akin nakita. Dahil sa lahat ng mga nakakolab ko ay si Danny may pinakamagandang katawan sa lahat. Lumapit na rin ako kay Danny para makita sa kamera at siya na mismo ang nag-volunteer na hubarin ang aking suot na damit. Nang mahubad ko ng lahat ay sa kanya ako hinalikan. Malamig pa rin ang buong katawan niya nang madikit yon sa akin. Pero syempre dead ma lang. Sinimulan na namin ang aming collab kung saan siya ang dominant top at ako naman ang slave na bottom. Papadudot na gulat ako sa init na ipinakita ni Danny sa akin kahit na literal na malamig ang buong katawan niya. Yung mga halik niya, yung paghawak niya sa akin ay hindi lang siya basta palabas. Naramdaman kong espesyal yon. Para bang may halo yung pagmamahal. At yung inaasahan kong rough na collab ay naging smooth lang ang daloy. At habang tinititigan ko siya sa mata, ramdam ko ang kanyang care sa akin. Kaya sobrang ligayang naramdaman namin habang na-explore namin ang katawan ng bawat isa. After 1 hour, natapos din ang aming collab. Napabangon ako sa kama at lumapit sa camera para ihinto ang recording. Habang si Danny naman ay nananatiling nakahiga sa kama. Nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng lungkot na hindi maipaliwanag kaya muli akong umupo sa tabi ni Danny at concerned na nagtanong sa kanya. Bakit ka malungkot? Hindi ba kita napasaya? Tanong ko sa kanya. Feeling ko noon ay madudurog ang puso ko kapag sinabi niyang hindi ko siya na-satisfied. Napasaya mo ko. Sa lahat ng mga nakasiping ko, ikaw ang hindi ko makakalimutan. Malungkot pa rin niyang sagot sa akin. Jepoy, last collab ko na pala to. Maya-maya ay wika niya. Nagtaka naman ako. Last collab? Ibig sabihin na hindi na kita makakakollab? Siguro hindi kita na-satisfied. May pagtatampong wika ko. Ewan ko ba papadudot pero sa isang gabing collab namin ni Danny ay na-attach ako ng sobra sa kanya emotionally. Hindi naman sa ganoon, tipid na wika ni Danny na parang maiiyak na noong sandaling yon. Nagtaka naman ako at naging concerned sa kanya. Bakit? Mag-retire ka na ba? Tumango siya bilang tugon. Hindi mo na rin ako makikita pagkatapos nito. Sobra naman akong nalungkot pagkasabi niya noon. Gusto kong tanungin si Danny kung bakit. Pero pinigilan ko muna ang aking sarili. Pero huwag kang mag-alala, Jepoy. Hindi kita makakalimutan.
Yun ang huli niyang sinabi sa akin bago tumunog ang cellphone ko. May tumatawag. Pero hindi ko muna yun pinansin at binalik ko kay Danny ang aking atensyon. Nakita ko siyang bumangon at kinuha ang kanyang mga damit na suot pagkatapos ay tumungo na siya sa banyo at malungkot pa rin ito. Dahil doon ay napabuntong hininga na lamang ako at nagpa siyang sagutin ng phone. Ang call na yon ay galing pala kay Jovi, isa sa mga babaeng adult content creator at so far ay kaisa-isang babaeng nakakolab ko noong mga panahong yon. Bakla, hindi ba may collab kayo ni Danny ngayong gabi? Tila nag-aalalang tanong ni Jovi sa akin. Oo, kakatapos lang namin mag-shoot, sagot ko. Anong sinasabi mo dyan? Nagtatakang wika ni Jovi. Kaya ako tumawag sa iyo para i-inform na aksidente si Danny sa highway kanina. Angkas kasi siya sa motorsiklo na minamaneho ng pinsan niya. Patay silang pareho. Nagulantang naman ako sa mga sinabi ni Jovi. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Kasama ko si Danny ngayon. Nag-shoot pa nga kami kakatapos lang namin. Insist ko sa kanya. Huwag ka namang manakot bakla kasi patay na si Danny. Yung picture niya na naaksidente siya sa highway in-upload na sa GC natin ng mga content creators. Nanginig ang buong katawan ko. Pero imposible yung sinasabi mo, Jovi. Nag-shoot nga kami, naghalikan kami, nag-sex. Patuloy ako sa pag-i-insist sa kanya. Papatunayan ko yan sa inyo. May video evidence ako. Dagdag ko pa. Pagkatapos noon ay pinutol ko na ang tawag ni Jovi at patakbo kong tinungo sa CR si Danny. Pero pagbukas ko ay walang tao doon. Wala na si Danny. Hindi ko naman siya nakitang umalis kasi maliit lang ang bahay ko. At makikita ko kung lumabas si Danny ng bahay. Naguluhan muli akong bumalik sa kwarto para tignan ang video na nirecord namin. At nagimbal ako sa aking napanood nang reviewin ko yon. Wala si Danny sa recorded video. Ako lang ang mag-isang nakuhanan. At para bang nakikipagtalik lamang ako sa aking sarili. Papadudod tumaas talaga noon ang balahibo ko sa buong katawan at bumilis talaga ang tibok ng puso ko. At nag-sink in sa akin ang realization na kaya pala malamig ang buong katawan ni Danny kasi patay na pala siya. Nakipag-collab ako sa isang kaluluwa. Papadudot gulong-gulo ang isipan ko noon. 2 araw kong hindi nakatulog. Lalo pa ako nanlumo nang makita ko ang mga litrato ni Danny na tapya sa muka at lumabas ang utak dahil sa aksidenteng yon. Napahagulhol ako pagkatapos noon at halos 6 na buwan akong nanahimik sa adult community. Hindi muna ako nag-shoot ng adult video o nakipag-collab sa iba. Sobra din ako na-depress noon sa mga nangyari. Mabuti na lamang at naroon ang ilan sa mga kaklose kong kaibigan tulad ni Jovi na tumulong sa akin na makamove on. Samantala after 6 months ay nakamove on din ako sa mga nangyari. Nag-work na ako noon as call center agent pero nagpa-part-time hubadero pa rin ako sa harap ng camera at live stream. Pero papadudot hindi ko makakalimutan si Danny at palagi ko siyang sinasama sa aking dasal na sana'y masaya na siya sa piling ng Panginoon. Alam ko na hindi nakakatakot ang kwento ko para sabihing horror special ito kung sakaling ma-feature sa inyong YouTube channel. Pero nag-decide pa rin akong i-share ito kasi totoo talagang nangyari sa akin ito at hindi ko akalain na mararanasan ko ito. Although wala akong video evidence ay masaya pa rin ako sa first and last collab namin ni Danny kasi sa kanya ko naramdaman na espesyal ako. At sa huling sandali ay nagpakita pa rin siya sa aming usapan. I felt so honored na makasama siya kahit pa na isa na siyang kaluluwa noon. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa ngayon. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi sa aking kwento. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Jepoy. Maraming salamat, Jepoy, sa pagbabahagi ng iyong creepy at sexy na kwento. Alam po ninyo, napakahiwaga po ng ating daigdig. Maraming mga bagay na hindi pa rin po natin maipaliwanag ng siyensya. At ang tanging sagot lamang dito ay ang panalangin sa ating Panginoon. Huwag kalimutan na hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel, ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe po sa 2 channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-online.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.